Hello, magandang gabi sa inyo lahat. I don't know if short video lang to or makaka 30 minutes pa rin ako mga kababayan ko. Meron kasi nagpasa sa akin na naka-block kasi ako kay Kuya Red eh. Kay Kuya Red na na Facebook. So may nagpasa sa akin ng screenshot, no. Parang pumalag yata si Sir Lance. Public naman kasi ito eh. Public itong comment na to eh. Kasi doon sa isang post ni Kuya Red, papakita ko sa inyo. May nag-comment doon, ang sabing ganon. Siguro ang tinutukoy dito, REMPAD, yung REMPAD. Sabi niya ganon, the remote control. Tapos tinag niya si Sir Flashlight Manila. I-PM niyo si Sir Lance kung may remote yan. Di ba? So, ang tinuturo si Sir Lance. Yung specification kasi ng nung REMPAD, to be fair naman, ang nakakaalam nun si Sir Lance. Tapos may nag-comment na remote kasi alam naman natin talaga na si Kuya Red ay namimeke ng videos. 'Di ba? Hubad na sa katotohanan na namimeke to ng videos. So ang nakikita ko kasi dito, parang ang nangyayari, nagtatago sila sa sa pader eh. Pag halimbawa inaatake sila, nandadamay sila nung walang kasalanan si Sir Lance niyan. Si Sir Lance lang naman ang nag-provide nung gadget. Ngayon, pag nasa inyo nasa kamay niyo na yung gadget, responsibility niyo na yan. Wag na kayong wag na tayong mag-bullshitan na oo nga, walang remote 'yon, pero nare-remote yan eh. Ultimong si Sir Lance, niya yan, dinebunk niya sa akin yan. 'Di ba? Kung gusto mong dayain yan, madadaya mo yan. Hindi lang naman yan yung gadget na daya proof. Lahat ng gadget pwedeng abusuhin. Lahat ng mga device pwedeng abusuhin. Perfect example diyan yung thermometer, no? 'Di ba? Alam niyo yung thermometer na nilalagay sa katawan para makita kung kung may lagnat ka o wala. Magandang tool yun para malaman kung may lagnat ka o wala. Yung thermometer. Pero pag yan ay napunta sa kamay ng madaya or ng batang tamad pumasok sa school, isasawsaw niya yan sa mainit na tubig. At ilalagay niya sa katawan niya. Pag tiningnan yung temperature, ang taas ng lagnat niya kahit wala naman. Nagigets niyo ibig ko sabihin? 'Di ba? Ang responsibility niyan ay nasa inyo. 'Di ba? Then ito yung pangalawang bahagi nito. Parang hindi na yata nakatiis si Sir Lance eh. Sabing gano'n ni Flashlight Manila. Kuya Red, wag niyo po akong itatag ng ganito, Kuya Red. Legit ang REMPAD na inabot ko sa tropa. Siya lang din ang i-assist ko kung may katanungan sa legitimacy ng gadget. Di ko responsibilidad na i-defend ang pinaggagawa mo dyan sa video. Di naman ako kasali dyan. Block mo na ako. Ayoko mabash kasi tulong ko sa Ghost Hunters community ang REMPAD at di ako nagbebenta niyan. May nasampulan na ako, wag nyo dagdagan. Sabi niyang ganon. Di ba, men? Nakakapundi naman kasi, si Sir Flashlight Manila kasi, ang lang naman neto, tulungan ng ghost hunting community. At sa paniniwala ni Flashlight Manila, 'di ba? Kayo nila Donsky nasa ghost hunting community kayo. Labas mo na yung usapan ng pamimeke o hindi. Ngayon, kung may gagawin kayong kabulshitan sa video nyo, hindi obligasyon ni Flashlight Manila na ipagtanggol kayo. Kapag nagduda yung mga tao diyan sa ginagamit nyo, wala kayong magagawa doon kasi nandadaya kayo eh. 'Di ba? Nandadaya kayo eh. Lusutan nyo yan, yung ginawa nyo. 'Di ba? O sabi nyo, anong proof mo na dinaya namin yung REMPAD? Hindi doon tayo nagtatapos. Marami kang video na pineke mo. Oo, pineke mo na video.
Natural lang sa tao na ganito mo na mag-isip pagka may gagawin ka. Ang problem kasi niyan, nagdadrag ka ng tao para bang kasalanan pa ni Flashlight Manila na mapagbintangan kayo na may remote yung ginagamit nyo. Di ba, men? Pambihira ka naman. So, ibig sabihin, kapag ikaw may dala-dala kang kutsilyo at nakasaksak ka, ituturo mo yung yung manufacturer ng kutsilyo? Kaya dapat lang talaga pahiyain kayo kasi nagtatago kayo sa sa pader paano nagkaroon ng involvement si Sir Lance diyan? 'Di ba? Dahil sinabi may remote yung totoo naman na pwedeng i-remote yan through walkie-talkie Kung ako nga kay Sir Lance, sinagot ko yan, sabihin ko, oo, totoo, pwedeng i-remote yan. Mapahiya ka siguro. 'Di ba? Gamit ang walkie-talkie. 'Di ba? Kaya lang medyo na rin kasi si Flashlight Manila kasi nga nadadrag siya dun sa naiintindihan ni Flashlight Manila na ngayon na pati siya na nadadala sa hot water kasi binaboy nyo. Binaboy nyo, men. Binaboy nyo. Yung tiwala na binigay sa inyo, binaboy nyo. Lalo ka na, Sir Donsky, binaboy mo. Anong ginawa mo? Di ba? Pumunta ka na dito sa Luzon. Nabigyan ka na ng ganyan para magbagong buhay ka na. Anong ginawa mo? Gumawa ka na naman ng aswang na may flashlight. So may expect mo sa'yo, maniniwala pa rin yung mga tao? Dala-dala nyo yung gadget na yan. Nagdadadrama-drama na naman kayo na hinila, yung sombrero ay hinangin. Ay nahugot yung sombrero. Di ba? To be fair naman sa inyo, wala namang bakas na pineke nyo yung REM pad talaga. Pero yung time na ginagamit nyo yung REM pad na meron pa kayo, may natumba-tumba pa kayo, nahila-hila pa kayo kunyari, nagkalabugan pa rin kayo. Kinocontaminate nyo binastos nyo. Binastos nyo yung tao na tumutulong sa inyo. Leche kayo. Yan ang hirap kasi Ano ba, hindi ba kayo sanay na Hindi ba kayo sanay na mag-vlog yung talagang patsagaan? Yung talagang tunay na ghost hunting na na talagang kung wala, di wala. Sa inyo kasi obligado magkaroon Pambihira kayo. Di ba? Tapos ngayon pag may nagbabash sa video nyo, ang isasangkalan nyo si Sir Lance. Anong kinalaman ni Sir Lance niyan? Dahil yung device niya yung yung natukoy? Bakit magdududa ba yung tao kay Sir Lance alone? Dapat nga kayo mahiya dahil dinrag nyo sa kahihiyan yung tao Di ba? Alam mo yung mangyayari, Kuya Red? Dahil peke kayo, pinaggagawa nyo peke, tumulong sa inyo to, nagmagandang loob sa inyo yung tao, binaboy nyo, after nyong babuyin, yung binigay sa inyo, yung mga susunod na na po-provide na ni Flashlight Manila, hindi na rin maniniwala. Dahil sa kagagawan nyo. Alam mo, okay na sana, men Okay na binigyan kayo ng ng REM pad. Binigyan kayo ng music box. That alone. Ano ka na dapat? Nagpakatino na kayo. Anong ginawa nyo? Naghalo pa rin kayo ng engkanto dun sa bahay na nakuhanan na mahaba ang buhok. Nagmi-mix pa rin kayo ng kabulshitan. Di ba, men?
Kaya ako, apektado ako nung nakita ko. Nakita ko mabait si Sir Lance. Wala namang hangad yan na makihalo sa inyo. Hindi pera-pera ang labanan nito ni Sir Lance. Alam mo, lumalabas sa ginawa ni Sir Lance. Minsan nga naaawa ko dahil kasi lumalabas siya pa yung nangunsinti sa inyo eh. 'Di ba? Ang gusto lang naman nilang dalawa ni Sir Shaman Tope na mapatino kayo. Kahit hindi na ikaw. Yung barkada mo, yan. Si Donsky. Kahit ako, alam mo, nung time na yon, kung babalikan mo yung video ko, nung nasa Villa Epipanya sila, nangako ako dun eh. Na kung magbabagong buhay si Donsky, isa ako sa mga susuporta na kay Donsky. Pero wala eh. Nag-aswang pa rin. Gumamit pa rin ng flashlight para do sa mata. Ngayon, pambihira, may video siya yung may sigbin-sigbin. Na nag-clickbait pa. Bihira naman kayo. Maraming naapektuhan dahil dyan sa ginagawa nyo na yan eh. Bino mo si Flashlight Manila kung ang magsasabi kung may remote. Si Flashlight Manila nga nagsabi niya na pwedeng i-remote yan ng walkie-talkie eh. 'Di ba? Doon sa isang video natin, siya mismo yung nagsabi na pwede yan. Pero it doesn't mean na fake yung gadget. Maraming paraan lang para pwedeng manipulahin yan. Pero kung tamang tao yung gagamit niyan, dun mapuprove na reliable yung gadget na yan. 'Di ba? Pero pag sa mga kamay nyo, parang ganito yan, yung baril naman kasi, never naman naging masama yun eh. Kung yun ay mapupunta sa isang tapat na pulis at sa may takot sa Diyos, magagamit lang yung baril na yan for protection. Tsaka pang defense. 'Di ba? Same lang pala yun, protection of defense. 'Di ba? Doon lang magagamit 'yon. Pero pag yan ay napunta sa loko-loko, sa halangang kaluluwa, ay hindi natin pwedeng sisihin yung nag-manufacture ng baril. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Mahiya naman kayo, Mahiya naman kayo. O nga pala, may ikaklaro ako dito. Umaapila sa akin yung mga kasama dun sa video ni Third Eye. Yung, di ba may nireakan tayo kagabi? Ang mga nandun, sila It's Mike, sila Fearsome TV, tsaka si JM. Di ba? Umaapila naman sila na wag nyo silang i-bash. Kasi sila on the spot lang. Kung nagawa man nila yung umakting na yon, napasubo na sila kasi leader nila kasi doon si Third Eye. 'Di ba? Maisingit ko lang po 'to. Para sa akin, Unang-una nung nakausap ko naman sila, hindi naman sila nagmatigas. Aminado naman sila doon sa pagkakamali nila. Kaya wag niyo namang i-bash yung tao. 'Di ba? Yung mga tao na nandoon. Ako nga mangangako ako na suporta doon sa tatlo. Doon sa parang normal, bahala sila ng kapatid niya. Kung magpapaka ayos yung susuporta ako doon sa mga yon. Kahit na maliit lang ang reach ko, ibibigay ko 100% kong support doon sa mga yon. Kung magpapakaayos sila ng nila, ng videos nila. Wag yung babashin kawawa naman yung mga
At si, ano ito, si, pangalan na ito, si JMD Devlin. Hindi ko marereakan tong sasabihin niya ngayon eh. Meron siyang premiere. By the time na ni-upload to, kanina pa to eh, 6 p.m. yung premiere niya. Panoorin nyo na lang ang title ay Makikilala mo ang katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Ito yan Pakisuportahan naman, 'di ba? Yung interview ko sa kanya, sinabi niya naman lahat talaga ang totoo. Nagpaka-honest din siya na ako din, na napagsalitaan niya rin ako ng masama. Pero wala akong magagawa doon. Kakampi niya kasi si Third Eye nung time na yon. Diba? Actually ngayon, kinukonsider ko pa rin nakakampi pa rin naman ni Third Eye itong mga to. Kaya lang syempre, hindi dun sa kalokohan. No? Kayo mga kababayan ko, kailangan dito malawak ang pangunawa dito sa na to. Kasi mga iba, importante, nag-e-enjoy. Tangina naman, ano ba naman yung enjoy na yan? Hindi ba kayo aware na yung sinasabi mong enjoy na yon ay may ibang nasasagasaan? 'Di ba? May ibang na as in nasasagasaan talaga, Sino-sino yung mga nasasagasaan na yan? Yung mga nagpapakaseryoso dito sa larangan na to. Kahit hindi ko nasabing kasi baka mamaya self-serving pagka sinabi ko na ang nasasagasaan yung mga legit eh. Kung ang paningin nyo, hindi naman sila legit, nasa sa inyo na yon. Diba? Ini-encourage ko naman kayo mag-debunk ng kahit na sino. Kahit yung mga kaibigan ko, sila Sir Ed Caluwag, sila Sir I.M. Reverie, sila Cebu Ghost PH, sila Sir Jayski, sila Pedro Pablo TV, Nivram, buong Team Kilabot, sila Retzel, Ma'am Criza, MGX, Adventure Ducks. Diba? Ayoko na sabihin na legit sila. Sige. Yung mga nagsiseryoso na lamang dito sa na to. Dito sa larangan na to. Yun yung mga yun yung magsasuffer dito eh. Kapag naging kapag naging culture yan, yung gagawin nating okay lang yan, at least nag-e-enjoy kami ganyan. Wala nang maniniwala dito. Yung mga taong gumugol ng hirap, si Shaman Tope pa pala. I forgot si Sir Lance. 'Di ba? Yung mga taong gumugol ng hirap dito sa larangan na to, mababaliwala yun. Magiging clown na lang sila. 'Di ba? Kapag hinayaan natin na yung mga namimeke na to ay manatili dito sa larangan na to. Kasi lalabas, magiging synonymous na lang ang pag-ghost hunting sa gawa-gawa lang. Wala na maniniwala. Diba? Paano yung mga gustong maka-experience sa ganitong uri ng content? 'Di ba? Ang mga talagang genuine na pumapasok sa ganitong content, wala namang pakialam yan sa kikitain eh. Actually, tinan mo, ito makikita nyo kasi yung passion nila men eh. Sila sa Retzel, sila Ma'am Criza, Sir I.M. Reverie, sila Pedro Pablo, yung mga taga-Luzon na ghost hunter. Nakikita niyo yung quality ng mga videos nila. Ang gaganda, di ba? Ang gaganda. Pero wala silang masyadong makita. Pahirapan na makakita ng paranormal. Doon sa video. Ang gaganda nila. Kahit yung video ni Sir Ed Caluwag. Bibihira doon ang may makitang kaluluwa. Most of them, mga ano lang ni Sir Ed Caluwag, mga yung vision. Tama ba? Vision. O yung mga nararamdaman lang ni Sir Ed Caluwag. Yes, yung tumutunog arempad at Besides that, walang clear evidence. Ganon din kay Sir I.M. Reverie, no? Hindi, meron pala siya na
meron pala siyang mga capture na meron nun siyang parang apparition na capture sa sa Clark Abandoned Hospital. Kaya lang hindi pa verified dun kung totoo. 'Di ba? Sila Noriel, sila yung Hellfire, 'di ba? May mga capture sila, pero nakikita mo yung capture nila, hindi kasing level nung nasa Mindanao na bulok na nga ang camera. Ano pa yung kuha? Pero in fairness sila Kuya Red tsaka sila Donsky, ang gaganda ng camera, no? At least kahit pa paano bumabawi doon. Pero yung mga ibang kasama nila, bulok na nga ang camera, may nagpapakita pa na na talagang full-bodied apparition na. 'Di ba? Hindi nyo ba napapansin, itong mga taga-Luzon na to, kahit walang kinikita, ang gaganda ng videos, quality. Makikita mo kasi yung passion dun, men eh. Kasi yung sa kanila, yung pagkita na, yung mga legit na ghost hunters, yung pagkita, sumusunod na lang yan. Ang mga fake ghost hunters, hinahabol nila yan yung pagkita. Well, hindi ko naman masisi kung mahirap naman ang buhay, di ba? Hindi naman masama yon. Kaya lang, dito sa larangan na to, sa paggagawa ng content, passion dapat yung pinapairal dito eh. Di ba? Well, ang tatanungin nyo sa akin, ayaw ko ba na may manood ng video ko? Ayaw ko ba na kumita ang channel ko? Hindi magpapaka-plastic, gusto ko. Pero kung yun ang magiging priority kasi pinag-uusapan min eh. 'Di ba? Kung magiging priority mo ay kumita talaga, uunahin ko yung gugustuhin ng viewers ko. Kaya katulad ng mga nagsasabi sa akin, ang gusto mo lang, hayok ka sa views, 'di ba? Yung mga nagalit sa akin doon sa content ko kay Pugong Biyahero, gusto mo lang magka-views, gusto mo lang kumita, bla 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 bla. Hindi nyo ba naiisip? Ang tagal-tagal ko nang sinasabi to, kung gusto kong kumita, edi sana binola ko na kayo. Kumampi na ako doon sa idolo nyo. Hindi nyo ba naiisip yon? Ilan ang subscribers nila Kuya Red? 300,000. Si Donsky mag-300,000 na rin. Si Jay Costura, million ang subscribers. Hindi ba mas maganda purihin ko yung mga yan? Para gustuhin ako ng mga subscribers niyan. Baka mamaya 100,000 na ang subscribers ko ngayon kung ginawa ko yan. Di ba? May mga nagko-comment sa akin, ang tagal-tagal na ng channel mo. 3 years na yung channel mo. Yan pa lang ang subscribers mo. Samantalang yung mga idol namin. Di ba? Ngayon, 100,000 na. 1 year lang sila sa Hindi nyo ba naiisip yung mali doon? Hindi nyo ba naiisip kaya nyo nagugustuhan yung mga yan kasi sinusubo nila yung gusto nyong makita. Kapag ang content ay ghost, kailangan subuan kayo na makakita kayo ng ghost. 'Di ba? Yung style ko, kung ano yung ayaw nyo, yun ang gagawin ko. 'Di ba? Kailangan intindihin nyo ko sa ayaw nyo at sa gusto. Well, paunti-unti, yung mga dating umaaway sa akin noon, ay nagiging kaibigan ko na rin ngayon. Paunti-unti. At sa akin, rewarding na yon. Bonus na lang kung may kitain yung channel ko. Bonus na lang kung tumaas yung views ko. 'Di ba? Hindi ko naman tatanggihan yun eh. Yung kumita ang channel ko, tsaka Kasi yun naman talaga ang nangyayari sa YouTube. 'Di ba? Kaya ka nga nag-YouTube para may manood sa'yo. 'Di ba? Huwag niyong sasabihin na gusto mo lang. Sino ba YouTuber ang ayaw ang views? Kaya lang doon sa pag gusto mo ng views, dapat may kaakibat na responsibilities 'yon. Na yung ikakalat mo doon sa videos mo ay make sure na matututo yung manonood sa'yo. Hindi yung kukonsintihin mo lang, yung lalaruin mo lang yung fantasy nila para gustuhin ka. 'Di ba? Kung ipipilit nila na 1 plus 1 ay equals to 3, sa mga mukhang pera na YouTuber, yung kukonsinti nila, ay oo nga, 1 plus 1 ay 3. Pero sa mga nag-iisip talaga, ipipilit nila kung ano yung totoo. 1 plus 1 ay 2 talaga. Kahit magalit kayo sa akin, 2 talaga ang sagot sa 1 plus 1.
Di ba? Yun ang dapat na isipin nyo. Naiintindihan nyo na, mga kababayan ko? Maraming so hindi ko malilinis lahat ang hindi ko malilinis lahat ang nandito. Pero kahit papaano, kahit bakterya man lang ang nagawa ko dito sa social media, I'm so sure, kahit 2, 5 tao, 10 tao, meron akong napaisip dyan na tao na dating naniniwala sa mali. Okay na ako dun. Ngayon, yung pagkita at bonus na yun. Kasi ang priority ko lang naman dito, magkalat lang naman ng awareness eh. Priority ha, ang pinag-uusapan, priority. Ay, bakit ikaw kung priority mo? Eh, bakit naglalagay ka ng ads sa videos mo para kumita? Diba? Dapat di ka naglalagay na, gago, priority ang pinag-uusapan. Pag priority, yun ang unang mong gagawin. Magkalat ng awareness. Hindi ko sinabi na na hindi ko gusto ang kumita. Hindi ko lang priority talaga ang kumita. Ang priority ko, magkalat ng awareness. Ano ba ibig sabihin ng lecheng priority na yan? Yun dapat ang uunahin mo. Yung priority. Parang ganito, isa kang estudyante. Ang priority mo mag-aral, hindi mag-boyfriend o mag-girlfriend. 'Di ba? Does it mean ba hindi ka na mag-boyfriend o mag-girlfriend habang buhay? Hindi. Priority mo lang talaga mag-aral. Yun talaga uunahin mo. Ang priority ko ay gawin ang assignment ko at hindi panonood ng TV. Priority ko mag-review ako sa exam, hindi maglaro ng Mobile Legends. Does it mean ba na hindi ka na maglalaro ng Mobile Legends kahit kailan? Uunahin mo muna mag-review muna. At pag tapos ka na mag-review, pwede ka na mag-relax, maglaro. Naiintindihan nyo dapat yung mga ganung bagay. Huwag black and white ang utak. Kasi nagiging bobo eh. Di ba, men? Ako, medyo napahaba yung sinasabi ko. Di ba? Ito ay random na kwentuhan lamang. No? Kasi nakita ko, balik tayo doon sa unang topic, nakita ko para kasing ang nangyayari. Ginagawa nilang shield si Sir Lance na, oy, legitimate tong device namin. Kaya ang nangyayari, kahit dayain nila, yung video nila, basta nandun yung binigay ni Sir Lance, para bang responsibilidad na ni Sir Lance na ipagtanggol sila. Na kung tutuusin naman, hindi naman hawak ni Sir Lance yung nangyayari doon sa video. Kung isipin ng audience nyo yon na may remote yon, yung REM pad na yon, kasalanan nyo yon, hindi ni Sir Lance. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang po sa baba anong masasabi nyo dito. Maraming salamat po. Bye-bye.